Kung sino yung nag-distab, sila na ngayon ang i-impeach. She may not like it. She may not like it, but you know, it's there. Impeachment talks versus Sara is in the Congress. Sinabi niya na isang araw. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po kayo magpadala ng yung mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin niyo lang ay download ang Sendwave app. Gawa kayo ng account, gawa kayo ng account details at gawa kayo ng account at pwede na kayo magpadala sa Pilipinas sa Pilipinas sa pamamagitan ng GCash, mga pawn shops at iba't ibang mga bangko rin sa Pilipinas. At kung gagamit niyo po ang Sendwave for the first time, lagay niyo lang yung aking promo code dyan na Coach Jarrett para makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Ayan, kaya gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Alright. From distab to impeachment, real quick. Which then brings us to the matter of impeachment. Bilang isang kaibigan, I will not violate the confidence of a few members of the House of Representatives who have either recorded conversations or participated in shared conversations regarding each impeachment proceedings against me. Nonetheless, this is nothing new. Talks of impeachment have been ongoing for several months now. In fact, a member of the lower house has publicly declared in an interview where she was quoted by the Philippine Daily Inquirer saying that in light of the possible numerous violations of the OVP on the use of the 125 million confidential fund, which is not in the 2022 General Appropriations Act, we are not discounting the fact that it may file an impeachment case against the Vice President. Surprisingly, despite the absence of proof as to any wrongdoing, she already revealed the grounds for impeachments when she was also quoted saying as, especially on the misuse of public funds, technical malversation, and violation of the 1987 Constitution. Ayan ang sabi niya. Sabi niya, which then brings us to the matter of impeachment. In-English pa ng Sunstar. As a friend, I will not violate the confidence of a few members of the House who have either recorded conversations or participated in shared conversations regarding impeachment proceedings against me. Okay. Wait lang. So are you telling me na nag-violate ka ng anti-wiretapping law? Anong klaseng vice-presidente meron tayo sa Pilipinas? Serial violator ng batas. Recorded conversations talaga. So inamin mo that you are participating in the violation of the anti-wiretapping law? At sinasabi mo lang, hindi ako aamin kasi mga kaibigan ko sila? She may not like it, but you know, it's stupid. Diyos ko. And you know, alam nyo mga kochero, hindi naman siguro kailangan pang mag-wiretapping. Sabihin natin totoo, pero hindi naman na siguro kailangan pang mag-wiretapping para isipin nating lahat na parang panahon na para i-impeach si Sara. Parang napapanahon ng i-impeach siya. Seriously. Diyos ko, panahon natin to. At may accountability. Ito ang iginiit ni House Deputy Minority Leader. Dapat may accountability. Ito ang iginiit ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, matapos maglabas ng Notice of Disallowance ang Commission on Audit o COA sa 73.28 million ng 125 million pesos na confidential funds ni Vice President Sara Duterte noong 2022. Ayon sa Magkabayan Block Solid, sa paglulustay ng confidential funds sa panahong kulang ang pondo para sa serbisyong publiko at sa pagtangging ipaliwanag ito sa taong bayan, malinaw na may batayan anya ang impeachment. Sa notice of this... At ibig ko sabihin na parang hindi na kailangan itago eh. Ayun, lantara naman sinasabi ng mga kongresista yan. Hindi mo na kailangan ng recorded statement mo, Sara. Promise, hindi talaga kailangan. Lantara na kasi yan.
Pati kami mga bumoto sa'yo, yun din ang iniisip namin. Panahon na siguro para i-impeach si Sara. Parang panahon na yata i-impeach si Sara. Di ba? Ako sasabihin ko yung lantaran eh. Hindi kailangan isikreto. Ano mapapala? You are now, si Sara Duterte, mga kotsero, is now one of the most hated politicians in the country. Legit. It's just a matter of time. Sabihin nila, paano mo nalaman? Siya nga ang pinakamataas sa survey, etc., etc. Not anymore. Not anymore. Kasi, baka nakakalimutan ng Okta survey. 71% si PBBM. Tapos si Sara, 68%, 65% na lang. Not anymore. It's no longer the case. Kaya nga hindi ko, nagtataka ako saan humuhugot ng angas tong mga Duterte na to eh. Hindi lang yan. Hindi lang si Sara ang sira. As in, the whole Duterte family. Sira na silang lahat. Si Digong, sira sa war on drugs, sira sa Parmali. Bakit? Yung war on drugs niya, 30,000 ang pinatay, almost 30,000 ang pinatay pala, more or less. Tapos dun sa Parmali, bilyon-bilyon ang nakurako. Kakasuhan na, di ba? Sa Sandigan Bayan. Si Lau at saka si pangalan niya. Si Duque. Yun yung kay Duterte. Well, hindi pa kasama yung sa Pogo. Hindi pa kasama yung Pogo dyan. Si Baste, sirang-sirado sa 51 billion na inalat sa kanya bilang budget. Ang laki. 51 billion tapos binaha. 51 billion for flood control project ng Davao City First District. Pero binaha pa rin ang Davao City. Hindi. Si Baste. War on drugs din. At saka yung mga kabobohan nyo dyan sa Davao City. Kay Torre, kay Nicolas Torre. Pinotektahan niya yung mga tiwaling pulis. Tapos ito kay Sara. Pulong pala si Pulong. Correct. Si Pulong pala may 51 billion. Tama. Napagbaliktad ko si Baste tsaka si Pulong. Sorry. Going back. Tapos ito ngayon si Sara. Si Sara Duterte naman, nasira kasi unang-una, tinrider niya yung kanyang ka-unity. Number 1. Number 2, walang nangyari sa DepEd. As in, walang nangyari sa DepEd. 2 taon siya doon, walang nangyari sa DepEd. Number 3, ito yung confidential funds. 125 million. So, doon sa mga options mo sa 4 na Duterte nasa politika, yung tatay, yung 3 anak, wala, sira. Wala na. Actually, maalam nyo mga kotsero, kung ngayon tatakbo yung impeachment, baka baka maging successful yan. Matapos away-awayin ni Sara ang lower house? Natapos away-awayin ni Sara ang lower house? Tatakbo yan. Aakyat yan sa Senate. Sa Senate, medyo may laban si Sara sa Senate. Doon pa si Bato, si Bongo, si Aimee. Pero pag natanggal mo yan, hihina. Si Cynthia Villar, nandun pa si Mark Villar, nandun pa. Robin Padilla. May mga kalyado pa siya dun eh. Si Tolentino, parang feeling ko hindi na siya magsasara. So medyo may konti ka pang laban dyan sa Senate. Pero for sure, sa lower house, tatakbo yung impeachment. Sa Senate, medyo siguro mga 60-40. Para mas maganda yung odds. 60-40. Siguro intayin natin matapos. Itong kutob ko dyan. Ang kutob ko dyan, iintayin muna nilang matapos tong eleksyon sa 2025. Bago magkaroon ng impeachment. Sisiguruhin muna nila na yung Senate hawak ng admin. Si 10K pa, so may 8. Actually, konti lang naman yung kung tutuusin. I mean, 8 out of 24. Talo pa rin sila sa boto. Pero, I mean, may hatak yung walong yun eh. So,
We don't know. Ang kutob ko dyan, mga kochero, hintay nilang matapos yung 2025 elections. Hintay nilang matapos yun. Kasi, sisiguruhin muna nila na hawak din ng admin yung Senate. So, sisiguruhin nila na wala si Bato, wala si Bongo, wala si Aimee. Well, wala sila magagawa kay Robin Padilla, kaka-elect lang nun, tsaka kay Cayetano. Wala na si Villar, si Cynthia Villar, and yung mga potential na kakampi. So, most probably, kung ganun ang sistema, kung ganun ang magiging senaryo sa 2025 elections, let's expect an impeachment of the Vice President. Expect na natin yun. So, ako, mga kochero, kahit wala na yung secret recording, I mean, who cares? Ayoko lang na nanggagaling kay Frank Castro kasi NPA to eh. NPA to eh. Tsaka convicted child abuser to eh. Anyway, tuloy natin. Anya ang impeachment. Sa notice of disallowance ng COA, nakasaad na walang isinumiting dokumento ang tanggapan ng Vice Presidente para patunayan ang tagumpay sa information gathering o surveillance activities nito. Partikular na sa 10 million pesos na halaga ng reward payment, 34.85 million pesos na payment of reward sa pamamagitan ng various goods at 24.93 million pesos na halaga ng payment of reward sa pamamagitan ng medicines. Gayun din ang 3.5 million pesos na halaga ng confidential funds na pinambayad sa mga Tables and table, chairs, Grabe. desktop computers at printers. Batay sa ulat, hindi nakasaad kung nakalaan ba ang mga ito sa confidential operations at activities ng Office of the Vice President. Ang isyong ito, inihayag ni Congresswoman Castro sa pagdinig ng panukalang pondo para sa 2025 ni VP Duterte. Naging sentro rin ito ng mga pagtatanong ng mga kongresista, subalit paulit-ulit na tinanggiyang sagutin ng pangalawang Pangulo. Madam Chair, my answer for every question will be I will forgo the opportunity to defend the budget of the Office of the Vice President through a question and answer. And I will leave it to the House to decide on the budget submitted. So, magsasayang tayo ng oras dito, paulit-ulit yung sagot. So hindi pwede yung ganyan na yung tactics na ganyan na parang parang sorry for the pusit, na kapag nasusukol na ang pusit ay nagaano ng maitim na tinta. So ayaw Sorry natin sa ng mga ganun, Madam pusit. Chair. No? So wag naman mag-ugaling pusit ang Office of the Vice President. Ayon kay COA Assistant Commissioner Alexander Juliano na present sa budget deliberations ng House Appropriations Panel, tumutukoy ang notice of disallowance sa paggastos ng may irregularidad, hindi kailangan o maluho, subalit hindi pa naman ito pinal at maaari pa anyang iapela. Right. Pero Totoo hindi yan. po nangangahulugan na pag may notice of disallowance ay yun na yung final kasi meron pa pong appeal process sa commission. Hanggang hindi po na-resolve ng commission proper yan, doon po masasabi talaga na yung ground ng notice of disallowance ay tama. Ang final determination po doon sa notice of disallowance sa Supreme Court. Naninindigan si Totoo VP rin yun, Duterte Supreme Court. na nanatili ang impeachment efforts laban sa kanya sa Kamara, bagay na paulit-ulit namang itinatanggi ng liderato ng House of Representatives. Bilang isang kaibigan, I will not violate the confidence of a few members of the House of Representatives who have either recorded conversations or participated in shared conversations regarding each impeachment proceedings against me. Nonetheless, this is nothing new. Wait, may Talks proceeding of na ba? impeachment have been ongoing. May proceeding na ba? Wala pa naman, di ba? She may not like it, but there's no proceeding yet. Gusto mo magkaroon na? Pwede naman. Going for several months now. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang Alam nyo, meron pa ako isang naiisip dito kung bakit niya sinasabi na i-impeach siya. Kung bakit inuunahan niya yung kwento. Para pag nangyari na, masabi niya na, diba, sabi ko sa inyo, i-impeach ako Parang may ganun na anggulo Diba? Condition the mind of the people. Condition mo na.
Kontrolin mo na yung narrative habang hindi pa nangyayari. Oo. Para pag nangyari na, pwede mong sabihin na I told you so. O di pwede ka na uli magpa-victim. Sabi ko sa inyo tatanggalin nila ako kasi pinupolitikan nila ako Oo, nag-umpisa po yan nung sa congressional hearing sa budget ng Office of Vice President, etc. Pero alam nyo mga kotsero, ulitin ko lang. Oo. She deserves it. She deserves to be impeached. Oh my God. Wala nang question doon. Oo. Wala na doon. Pero syempre, pagtatanggol ng mga tao ni Digonggong yan. Sabi ni Harry Roque, isa pang mukhang magkakakaso din. And by the way, again, kaya iniisip ko is inuunahan na niyo yung kwento para pwede siya magpa-victim ulit. Ito nga si Harry Roque, sabi wala raw sa katinuan yung mga gusto magpa-impeach kay Sara Duterte. Wala raw sa katinuan, guys, sabi niya. Isa lang ang rason sa planong pagpapatalsik sa Vice Presidente, ayaw nang bumitaw sa kapangyarihan ng nakaupo. Naniniwala sila sa forever. Oo, yun daw. Oo. Alam nyo, kung napapanood tayo ni Attorney Harry Roque, alam nyo po, parang kayo yung gusto ng forever Parang yung mga Duterte at kayo na nakapuder sa mga Duterte ang gusto ng forever. Imagine mga kotsero, pagkaupo ni PBBM, ang sabi nila, bakit si PBBM hindi katulad ni Digong mag-lead? Ba't hindi siya katulad ni Digong? Ganyan. Akala ko ba continuity? Sana ibalik na si Digong. Sila nagsasabi niya. Sila nagkakalat nun. Sana ibalik na si Digong. Sana ibalik na si bla bla bla. Ang gusto nyo ipagpatuloy yung mga bagay na inumpisahan nyo. Oo. Tapos gusto nyo bumalik ulit sa poder na kapangyarihan. Isip nyo, gawa nyo Iniisip nyo na gawain ng iba pero sa totoo kayo ang gumagawa. Isip nyo, gawa nyo. Tapos ginagawa nyo kaming tanga para maisip namin na hindi si talaga yan, si Marcos talaga yan, ganyan. Kayo yung incumbent, di ba, last year, 2022. Alam naman mga dilawan ang gugusto niyan. 2016 pa wala sa poder ang nakapangyarihan ng mga dilawan. O kayo gusto niyang bumalik sa poder. Kayo. Sure yan. Walang pag-aalinlangan yan. O, yun sabi niya. Wala raw sa katinuan at ang nakapag-isip na i-impeach si VP Sara. Mas mabuti pa sigurong unahin ang hair follicle drug test para malaman kung nasa tamang pag-iisip ang ating mga leader. Magpa-hair follicle drug test muna kayo bago ang impeachment. Alam mo, Harry Roque, yung hair follicle drug test nyo, umpisahan nyo kay Bato de la Rosa. Siya yung unahin nyo ng hair follicle drug test. Sila yung umpisahan nyo ng hair follicle drug test. Yun na nga. Paano yun? Unahin nyo muna sa poder nyo, ha? Oo. Si Jason sa unahan nyo yun. Doon sa may panot niya, kuhaan nyo sa panot niya. Kung gusto nyo, i-DNA nyo pa sa gilagid niya. Try nyo kung pwede kang makakuha ng drugs doon. Palibhasa to si Harry Roque kung ano-ano tumutusok dito Kaya siguro na papaisip siya drug test. Oo. Ikaw muna, Attorney Harry Roque, kailangan magpa-test. For what? Hindi ko alam. Bahala ka na. Ikaw ang kailangan magpa-test. Ikaw na bahala kung anong gusto mo ipatest. Basta magpa-test ka. Puro kayo hair follicle drug test. Yung AI nyong pulburon video, hindi nyo inayos. Nakakarang tipaklo. Kumbinsihin nyo muna kami na kailangan ng drug test. Lang yan. 100% ng Pilipino. Hindi pala 100%.
Siguro mga 99.9% ng Pilipino hindi naniniwala sa video nyo. Kayo lang naniniwala. Anyway, hindi lang dyan mga kotsero. May sinasabi rin si Panelo. O kaya raw gustong itanggalin si VP Sara. Kaya raw gustong tanggalin si VP Sara kasi lakas daw niya eh. Pinakamalakas daw sa nakandidato sa 2028 national elections. Nag-advise pa siya. Ang advice ko sa kanya is this, Mr. President, ang advice ko sa iyo, tumakbo ka muna mayor. Dahil kung ayaw ni Basti tumakbo, kailangan mo ang Davao. Tapos mag-resign ka, tumakbo kang vice-presidente ng anak mo. Duterte daw. Maniwala ka, lahat ng mga kaalyado mo na bumaliktad, lahat babalik sa'yo bago magkaroon ng halalan. Siguradong kayo ang panalo. Napakalakas niyong mag-ama. Walang makakatalo sa inyo kahit ano pang gawin. Yan ang sinabi ni Sal Panelo. Napakalakas nyo mag-ama. Napakalakas nyo. Napakalakas nyo. Balik tayo sa survey. Ito naman survey na to. Survey ulit. Ang dami-dami nila. 16%. Napakalakas nyo naman talaga. 16%. 16% na lang kayo from 20%. Imagine mga kotsero, konti na nga kayo nag-umpisa 20%. Tapos after a few months, March, April, May, June, July. Kailan ba to? August? August to nilabas eh. Pero kailan yung survey? June 29 to July 1 yung survey. 20% sila no March. In a span of 3 months, March, April, May, June. In a span of 3 months, nabawasan sila ng 4%. Kalahin mo yun. 3 buwan lang, naubos na, nalagasan kayo ng 4%. Tapos, sa loob ng 3 buwan, nadagdagan ng 5% ang mga pro-Marcos. Nakakahiya naman. Ang lakas-lakas ng Duterte. Napakalakas. Imagine sa sobrang lakas na lagasan ng 4%. Parang binagyo. Yan ba yung malakas? Imagine, sa loob ng 3 buwan, nalagasan kayo ng 4%. Lakas nyo, ha? Lakas. Tapos yung Marcos admin, sa loob ng 3 buwan, nadagdagan ng 5%. Ang hina-hina naman. Weak leader. Weak leader na, adik pa. Adik sa serbisyo daw, sabi ni Atty. Gadon. Adik magsilbi sa bansa. Lakas-lakas naman talaga, Atty. Panelo, Lakas-lakas niya. Saan niya kay Panelo? Ay. Lakas-lakas niya. Lakas-lakas daw, eh. Saan na yun? Ayun. Napakalakas niyong mag-ama. Lakas-lakas talaga, 16%. Lakas-lakas talaga, 16%. Pero may basis ba para ako biglang change ng May basis ba para ma-impeach si Sara Duterte? Ano bang sinasabi ng Constitution natin tungkol sa impeachment? So, ang pwede lang i-impeach ay ang presidente, vice-presidente, members ng Supreme Court, and members ng Constitutional Commissions, ombudsman. Pwede silang tanggalin through impeachment sa mga violation ng culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, and or betrayal of public trust. Ngayon, mga kotsero, kung gustong ma-impeach, kung gusto ng mga kalaban ni Sara ma-impeach si Sara Duterte, the best argument will be the betrayal of public trust. Kaya hindi masagot ni Sara Duterte yung question tungkol sa confidential funds. Kasi mga kotsero, yung betrayal of public trust, it could be anything. Walang walang specific na elements yan.
Hindi katulad ng treason, hindi katulad ng bribery, graft and corruption, other high crimes, that's different. Iba-ibang mga krimen yan eh. Yung treason, bribery, graft and corruption, may mga elements yan. Specific, and it's very specific. Kailangan lahat ng elements na yon ay nakikita or ginawa para sila ay makonvict of treason, bribery, graft, and corruption. Pero yung betrayal of public trust, napaka-subjective niyan. Napaka-subjective niyan. And you can practically argue anything dito sa punto ng betrayal of public trust. Even yung paggamit mo ng confidential funds. Kasi pag sinagot niya at hindi niya nasagot ng maayos, ay pwedeng maging element, pwedeng gamitin yon against her and sa possible impeachment ng sa kanyang opisina. It could be anything. Wala namang specific na elements yan. Actually, pati nga yung survey, pwede mong gamiting proof eh. Yung pagbaba ni Sarah sa survey, pwede mong sabihin, bumababa na yung trust kay Sarah. Tingnan nyo, it's scientific. From this to this, meron trust rating, di ba? May trust rating eh. So, yung pag-decline sa trust rating ni Sarah could be the effect ng kanyang betrayal of public trust. Betrayal of public trust could be anything. It could be anything. West Philippines eh. Yung hindi niya pag-komento dyan. Confidential funds. Yung kanyang lack of performance sa DepEd. It could be anything. Pati nga yung pagbati-batigos niya kay PBBM, pwede rin gamitin. Diba? Lalo na kung medyo libelous na yung kanyang mga statements. So, it could be anything. Ang kailangan lang is a verified complaint to be initiated sa House of Representatives. Kapag nakita ng House of Representatives na yung complaint is substantial in form, and dalawa yan eh. In form and in content. Substantial yung complaint in form and in content. Diretso na yan sa Senate. At doon nadlilitisin si Sara Duterte. Kung i-impeach siya o hindi. Define na rin kasi kung ano yung public trust eh. Dito pa lang sa Act with Patriotism, talo na si Sara Duterte. It's part of public trust, yung Act with Patriotism. Patay, sabog. Diba? So, posibleng kumagat sa kanyang impeachment. Sa totoo lang. Posible talaga kumagat sa kanyang impeachment. And I think it's one of the things na gusto niyang iwasan. So, feeling ko hindi yan talaga sasagutin yan, yung question na yan. Until it reaches a point kung saan wala na siyang choice, kundi kailangan lang niyang sagutin. At, when that time comes, baka it's too late na. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel. Paki-follow tayo sa ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap dito sa ating channel. And I'll see all of you in the next Coach Jared Live. God bless. See you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?